This session starts in 5, 4, 3, 2, 1. Hello everyone, and welcome to another session ng The Coffee Session. Hi, and I am your host, Reggie, at kung makikita ninyo, wala si Ate mo Sarah because medyo masama ang pakiramdam niya. But next week, makakasama natin siya for sure. And I am so thankful na nandito kayo lahat. You are here with us again tonight. I want to take this opportunity also to thank everyone na mga nagko-comments, nag-share, yung mga nag-engage with us kasi ang ating family ng TCS is 3.6K na. Ang dami na, di ba? At para po doon sa mga hindi pa nakakapag-like at nakakapag-follow po sa amin, ito po yung ating socials. Facebook, The Coffee Session. Instagram, TCS, The Coffee Session. Meron din po tayong YouTube. Please, mag-subscribe naman kayo dyan. 12 lang kami. Tapos, meron po tayong website, www.thecoffeesession.com. Yun. And maraming salamat din po sa mga nag-send ng kanilang mga stories. We receive them and we read them. Tapos, maraming salamat din po sa mga nagsasuggest po sa amin na kung sino ang mga gusto ninyong i-feature, no? At yung mga bago pa lang po dito sa ating little podcast, so TCS is here po to shine a spotlight po for those simple and ordinary individuals with extraordinary life journey. So sa tingin kasi namin ni Ate, itong mga tao na fini-feature namin is kakapulutan ninyo ng aral at inspirasyon. Alam nyo naman that ang ating little podcast ay nagsimula lamang sa usapan namin ni Ate. Tapos ngayon lumaki na siya and para nagkakaroon na kami ng social responsibility. Charot. And yun nga, laging sinasabi ni Ate mo, Sarah, na malungkot, masaya, maganda, or kahit hindi maganda na mga pinagdadaanan natin sa buhay, lahat yan may aral at lahat yan may purpose. So that's why we encourage everyone na to send your suggestions, yung mga unique stories ninyo, yung mga taong gusto ninyong i-feature natin dito sa live natin, na sa tingin nyo maghahatid din ng mga inspirasyon sa bawat isa sa atin. Yun. Thank you po. Thank you sa 3.6K na subscribers natin, na mga followers natin. And kung maalala ninyo po, last episode, di ba, we were talking about yung Financial Health 101 na ang guest po natin ay si Sir Lee David of Redefining Filipinos. So, tinakal niya yung about sa financial literacy para sa mga inaasam natin na financial freedom. No? Kung maalala ninyo, last episode, ang sinabi niya is yung mastering, yung mga basics about yung managing ng pera natin para ma-achieve natin yung long-term stability at saka yung security. So, nag-start yan sa budgeting, tapos yung tracking ng income natin, yung expenses natin para ma-make sure that we are living within our means. So, yung tinakal na din about yung savings and investing, at saka yung life insurance, yung kahalagahan ng life insurance, no? And building yung emergency fund. Munti ka na makalimutan. So, for that, sa pagpapatuloy natin, at kung gusto niyo pala, kung gusto niyo palang mapanood yung episode na yan, episode 21, pwede niyo balikan dito sa Facebook or sa YouTube, naka-upload siya. And sa pagpapatuloy ng ating series ngayong June about financial health, career, money management,
meron tayo ngayon na topic na feeling ko lahat tayo apektado, no? Kahit anong estado natin sa buhay or kahit ano man career natin. Ito yung money mastery and personal growth. So, kung titingnan natin, para sa akin kasi yung money, hindi lang siya medium of exchange sa pambili natin, ganyan. Parang for me, it's a powerful tool na pwede siyang gamitin or pwede makatulong sa atin para ma-achieve natin yung mga dreams natin. Makapag-create tayo ng security hindi lang para sa atin, kundi para sa mga loved ones natin. And also, makakontribute tayo or give back to the community. Ganyan. So, kung i-master natin yung finances natin, parang minamaster din natin yung sarili natin. So, for us, yung personal growth and yung financial success, parang deeply interconnected siya. So, habang tumatanda tayo or nag-grow tayo as individual, kailangan mas equip tayo na mag-handle tayo ng money natin wisely, no? Magkaroon tayo ng informed decisions, mag-cultivate tayo ng habits natin para doon sa inaasam nating long-term prosperity. Parang akong bakit para akong nag-i-speech tungkol sa pera? Pero in short, gusto natin ng pera. Gusto rin natin ng personal development, 'di ba? Ngayon tonight, hindi lang basta strategies at saka pagbabago ng mindset, no? Yung i-achieve natin para makakuha talaga tayo ng true financial freedom at saka personal fulfillment. Kasi yung guest natin ngayon, ang mission niya is to empower other people to take control of their finances and i-unlock yung full potential nila. Ang ganda, no? Parang ang tindi ng mission niya sa buhay. And makakuha itong mga clients niya ng first million nila. So kung ako, iniisip ko yung financial journey ko ngayon, katulad ng sinabi ko kay Sir Lee, na yung finances ko at saka yung internet connection namin, parehas, no? Parehas silang struggling. Hindi, joke lang. So ayun, iniisip ko ngayon kung ano yung mga biggest challenges ko, yung mga kailangan kong pagdaanan, personal development, self-awareness, yan, kung paano siya makakatulong sa financial decisions ko. And tingin ko, marami din kayong matututunan, kaya isipin nyo din ngayon pa lang yung mga, yung financial journey ninyo, tapos kailangan natin makakuha ng tips dito. So, without further ado, simulan na natin, ipakilala na natin ang ating guest dito sa Kwento Mo Yan! So, ang guest natin tonight, eto, lagi ko sinasabi to, kahit kaninong mga kausap ko, siya ang peg ko ngayon 2024. Kapag meron akong mga struggles o mga hindi naiintindihan, lalo sa financial situation, or kunwari, mababa yung confidence ko, parang iniisip ko na lang lagi, what would Audrey do? Yan ang lagi kong sinasabi. I don't want this to be about me, pero may mga certain times lang talaga na parang gustong-gusto ko yung confidence niya, gustong-gusto ko, I love the way she talks about her passion, yung mission niya, kung paano niya ginagawang sobrang magaang yung mga things that she loves, and nakakainggit kasi ginagawa niya yung mga bagay na gusto niya talaga, and kitang-kita yon dahil nag-resonate ito. Looking at her, makikita mo talaga na when she enters the room, she lights it up. Oh, baka na may pa-free na ako niyang charot. So without further ado, papakilala natin. Medyo mahaba-haba ang credentials nito eh. So kung sa finances lang, sa wealthy siya in terms of experience, both financial and sa personal development, no. Noong 2014, naging audit associate siya sa isang private firm kung saan nagain niya yung mga insights niya through various auditing and business processes sa mga review engagements niya. In 2016, nag-transition siya as a proprietary trader at Citizec Incorporated, or ngayon ay Call Financial.
So dito nakita niya yung complexities of Japan, Hong Kong, US, Philippine equity markets until 2019 to, no. Noong 2018, naging financial advisor din siya sa Sun Life Philippines. And dito, she worked closely with the clients to understand yung mga goals and paano nila ide-develop yung mga personalized plans to achieve yung financial goals nila. And recently, this 2022 up to now, she took the role of course creator sa kanyang Project First Million to empower yung mga student to create wealth, specifically guiding them to achieve their first million. Ay, naku, sana ako din. While also finding and pursuing their passion. Ang sarap, no? Life coach siya sa Tony Robbins, Madanes Training, Certified Public Accountant, Chartered Trust and Estate Planner, Registered Financial Planner, Content Creator, Course Creator, Coach, and many more. Please welcome Ma'am Audrey Nunez. Hi, Coach! Hi, Reggie. Hello po, Mare. Hello. Uy, sobrang thank you at pinangalakan mo kami, ha. Nung talagang ini-invite kita, kinakabahan talaga ako nun sobra. Sobrang grateful ako na you're here tonight. Kasi isa sa mga list goals ko ngayon 2024 is to talk to you talaga one-on-one. Na ano. Pero di ba, I got a chance na ma-coach mo na ako nung nag-attend ako ng annual planning workshop mo. Cool. Oo, naalala ko yan. Tapos after that, kahit papano, yung finances ko, hindi naman na siya ganong on the rocks. Ay. Na-arrange ko naman na, yung katulad nung pinag-usapan natin doon. Kasi, just to give you a brief recap dun sa natutunan ko doon sa annual, ito parang free na to annual planning workshop namin. Sa tingin kasi ng iba, parang ang solusyon sa lahat ay pera. Totoo naman yun, di ba, Coach? Ang solusyon naman talaga lahat ay pera. So, if you're struggling right now, oo, may isip mo, pera-pera, sumapi ka, puro ka ganun. So, kapag struggling ka, kasi lagi ko naiisip, kailangan ko dagdagan yung income ko. Pero dito, dun sa annual planning workshop namin, hindi yun ang una kong natutunan. Oo, okay siya. Pero ang pinaka-importante na natutunan ko dun sa workshop is before ka mag-add ng mga income na yan, kailangan mo muna i-organize yung finances mo. 'Di ba? Yun dun para magkaroon ka ng clarity and control. So doon naintindihan ko yung binigay mong yung Excel, doon naintindihan ko talaga yung current financial situation ko, no? Para na-overwhelm nga ako, na-stress nga ako. Sabi ko, sana hindi ko na lang pala to sinagutan. Na-joke. So, ayun, na parang, ano na? Yung Financial Freedom Planner ba yan? Oo, yun. Na parang feeling ko hindi ako magiging free nito. Na-stress ako eh. Sabi ko, dami kong gastos. Ano ba yan? Tapos, ayun, I should be emergency prepared. Tapos, yung meron din yung debt management para ma-maximize ko din yung savings ko and investment. Ayun, wala akong pang nagawa. Hindi, joke lang. Hindi, very helpful siya. Ako, I suggest sa mga nanonood sa atin ngayon na i-attend nyo yun. Maganda siya. Sobrang sulit. Ayun, daldal ko na masyado, di ba? Ano pa lang to introduction pa lang to. Medyo na-overwhelm kasi ako. Sobrang idol ko kasi to si Coach. Okay. Inhale. Exhale. Okay na. Thank you, Coach. Kwentuhan muna tayo, Coach. Yung mga viewers natin, siguro nagtataka sila, sino ba to? At ano ba tong ginagawa niya talaga na sinasabing first million yung project mo na yan. So, ano ba to? Ilan taon ka na? Ano tong mission mo sa life mo? What is your career right now? And simpleng kwentuhang bayad lang tayo. Okay. Hi guys, so my name is Audrey Nunez. Ano nga ulitin mo nga. Ang daming tanong no? What is your mission in life? Ay, wait lang. Ang unang tanong ko is, ilang taon ka na? Kasi ang dami mo nang nagawa di ba? I'm 31. Grabe. Nakakaingit naman. Sana nung 31 ako, ganyan din mga pinaggagawa ko sa buhay ko. Pero nagwalis lang kasi ako ng bahay. May joke lang. So, what is your current career right now bukod sa pagiging course creator mo? Okay. So doon sa course creator, right now, nag-focus ako sa other financial advisor din. So, I help them with their
sales funnel, marketing, and sales. Parang ganyan. Tapos, ano pa ba? I'm a financial advisor, life insurance agent, life coach, and next month, mapopromote ako as manager sa Sun Life. So, Wow, congratulations. let's go. Charot. Uy, di ba for the longest time, nakwento mo sa akin, parang ayaw mo magpa-promote kasi parang nakafocus. Iyan, isa yun sa mga gusto ko kay Audrey. Nakafocus lang siya kung ano gusto niya maging ngayon. So, hindi siya sabog-sabog. Kunwari ako, dami kong gustong gawin eh. So, sabog-sabog siya, wala naman din ako natapos. Si Audrey, na ma-master niya lahat ng craft na pinapasukan niya because nakafocus siya. Grabe yung focus niya, as in laser focus. Ganon. Masyadong maganda yung identity ko, yung masyadong maganda yung ideal mo sa akin. Anyway, Totoo naman. yeah. May question ba? Parang wala akong ano. Ano ba? Ano na nga? Sabog din pala eh. No? Sabog din. Parehas sabog. Okay. Yeah, okay. O sige, ganito na lang. Kasi parang for the longest time, ayaw ko magpa-promote. Yun yung question. Tapos, what change, what shift, parang ganyan. Okay. So, na-promote ako nung pandemic. Tapos, grabe, sobrang mali yung timing. Pero, pwedeng judgment ko lang yun. Tapos, so, pwedeng yung judgment ko is mali. Parang, that time, nung pandemic, ang iniisip ko, parang medyo tiwalag nga ako actually that time sa insurance. Wow, tiwalag yan. Tiwalag. Because parang nung pandemic, ang thinking ko is, ang kailangan ng tao is pamalit na income kasi maraming nawalan ng income. Tapos, ano pa? Yung pwedeng sa bahay lang. Parang ganun. Kaya yung focus ko, nawala sa protection ng mga tao. Though maganda ding opportunity yung pandemic for financial advice or life insurance agents kasi naging real yung pangangailangan sa health insurance, insurance. Kasi, so, kitang-kita yung debts eh, di ba? Parang ganun. Tapos, pero that moment, parang convinced ako na mas kailangan ng tao ng pamalit na income. Kasi yung mga kliyente ko, engineer, architect, walang magawa. So, wala silang mga trabaho. Inuna ko. So, nung pandemic, nag-create ako ng mga course about stock market. Kasi yun, pwede talaga yun sa bahay. Tapos, doon, sa stock market kasi hindi mo kailangan kumausap ng tao, no? So, parang, kung mahihain ka, welcome ka. And, ano pa, no one is deciding how much yung kikitain mo. Ikaw. Like, hindi ka dependent sa other people. So, parang pwede siya for everyone and hindi kailangan graduate ka. Kasi money mo yun eh. Pero kailangan mo ng money ng capital. Parang ganyan. So, napunta yung energy ko doon. Tapos, so, ayun, malaki income sa trading. Pero, putulin kita dyan, coach, di ba, nung pandemic, parang medyo sad-sad ang market noon eh. Parang hindi ka natakot na ako magtuturo ako ng kasi alam naman natin na mas maraming nagtuturo ng stock market when the market is good. Diba? Pero eto, parang kabaliktaran siya, medyo mababa yung market natin nung pandemic. Hindi ka ba natakot magtuturo? You're thinking about PSE, correct? So, yeah. In every market, there is a bull market. Hahanapin lang natin. Okay. So, ano to? Forex ba to? Ano ba yung... Depende kung nasan yung magandang market. Okay. So, yeah. Pwede namang US, pwede namang... Hindi naman tayo nakabox eh. Ito lang pwede. So, marami namang option. So, it's just a skill na pwede mong i-apply whatever market. Kasi technical analysis lang naman yun. Tapos ano pa? So yun, so nung sumobra at that moment, daming pera ng pandemic eh. Transfer of wealth, tama? Transfer of wealth talaga ng pandemic. Na-transfer ako ng wealth ko din nun. Pero ayun, so transfer of wealth, tapos, kaso,
parang feeling ko kailangan ko ng bumalik. Kasi nung nag-focus ako sa trading, na-outcast naman yung mga hindi traders. Parang gano'n yun. So, nag-create ako ng Project First Million. Yung Project First Million, di mo kailangan maging trader. Whatever gusto mong gawin sa buhay mo, yan yung i-monetize natin. Ganon. So meron ako naging client. For 12 years, wala siyang naiipon o nai-invest. Wala din siya insurance, ganyan. Pero, dun sa Project First Million, nagets niya yung sarili niya. Tapos, nalaman namin na okay siya sa graphics. And nai-enjoy niya yun. So, kumuha lang siya ng 3 client sa social media management na tig $500. So, parang meron siyang income na 75K extra per month. Parang ganun. Tapos nagbalita na lang siya na nakahita siya ng 1 million. Wow, gano'ng katagal to? Hindi, actually, yung program ko, ano lang siya, 4 weeks lang talaga yon. Hindi ko siya, hindi handhold. Actually, parang, kanyari 30 yung client ko. Lahat sila nag-double at least yung income kasi it's an activity na kailangan mo mag-take action. Like, kasi, kumuha ka lang ng extra job, doble na agad yung income mo. Diba? So, sa 30 na yon, lahat nag-increase income, pero hindi naman lahat naging millionaire, no? Siguro 6 lang. At least, di ba? Yung isa lang 1 million mo doon, malaking bagay na talaga yun eh. Yeah. Siyempre, yung hirap ng discipline and consistency. Yan ang hirapan ako. Yes. Tapos nagbago na naman yung focus ko because may mga financial advisor na gusto mag-enroll doon. Iniisip ko, hindi kayo yung target market ko eh. Parang gano'n yung iniisip ko. Then, napunta ako ngayon gumawa na ako ng specific program for financial advisors. So, ito yung insureclients.com. Oo. Ang program ko that time is Automated Financial Advisor Mentorship. Parang gano'n. Na specific sa mga financial advisor. Tapos, ang ganda because grateful yung mga tao na parang it makes sense. Parang gano'n. Parang they help me believe that what I do makes sense. So, na-open yung utak ko na, kasi dati iniisip ko, ito limiting belief, no? Kasi hindi naman talaga perfect utak ko eh. As in, kailangan lang natin ma-identify ano yung belief that holds us back, di ba? So, ang hold back ko dati din sa pagiging manager is, feeling ko hindi ko deserve yung override. ikaw yung parang na-feel ko, oh my God, parang networking. Parang ganun yung mindset ko. But then, nung nakakatulong ako sa course creation, nakakatulong ako sa mga financial advisor at saka sa mga clients na maging okay yung finances nila. Na-feel ko na din na, deserve ko yung income kasi nakakatulong ako. Parang gano'n. So parang doon ko palang na-gets na, so if I help my team, kung i-equip ko sila, i-coach ko sila, then magiging maayos yung finances nila, deserve ko din pala yung share ko. Parang gano'n. Parang what happened is, tumulong muna ako sa labas before ako i-accept. Before ko i-accept, okay pala yung may sense naman pala yung coaching. Parang gano'n. Di ba? Ganun lang. Kaya ako napunta ngayon sa pagiging manager next month. Congratulations na in advance, no? Pero sobrang deserve mo. Para nga sa akin, grabe na sobrang pagka-idolize ko sa'yo, no? Halata. Pero totoo kasi. Oo nga eh. So, yung pinag-uusapan natin yan, yung mga ginagawa mo. Coach, gaano ka-importante sa'yo yung personal growth? Ano ibig niya sabihin sa'yo at gaano siya ka-importante? Personal growth, personal development, mga ganyan. Oo. Okay. Important siya because ang magdadala talaga sa atin, di ba, for example, ang difference lang naman ng tao na may result at walang result is yung action. Tama. Yung isa hindi nag-take action, wala siyang result. Yung isa nag-take action,
may result siya. Pero hindi lang kasi yung action yung nagmamatters eh. Kailangan important din. Kailangan important din. So, important din na marunong tayo mag-manage ng kaya natin hulihin yung thoughts natin. Parang ganun. And manage yung state natin or yung emotion natin. Kasi yung state natin, yung magdidikta ng story. Hindi yung story ang magdidikta ng strategy, which is the action. And yung strategy magdidikta ng results. So, kapag walang personal growth, mas stuck ka. Parang doon ka lang sa comfortable ka right now. So, ayun. Harapin mo na yung mga kailangan mong harapin. Kahit ayaw mo. Kailan ka nag-decide na gusto ko ng ganitong path. Ito yung path na gusto ko from public account, certified public accountant, no? Tapos naging coach ka na ngayon, ganyan. So paano ka napunta sa ganun? Bukod sa course creation mo. Okay. So dun sa trading, kasi nung nagtitrade ako as a proprietary trader, hindi ako agad magaling mag-trade. So, and hindi issue yung money eh. Kasi money ni boss yun eh. Ibibigay lang naman niya yun eh. Tapos hindi problema yung resources. Ay, yung mga libro, yung mga teachings, parang lahat na binigay sa akin. Lahat ng kailangan mo ibibigay sa'yo ng kumpanya. Pero, yung cup, yung mag-handle, parang mahina, which is ako. I'm the context. Di ba? Nagets mo ba? I'm the context. Hindi ko ma-hold yung whatever. Kailangan ko maging strong or maging matapang or mga ganyan. So, dun nag-start yung pagbabago. Wow, pagbabago. Kasi, same lang eh. Nung nag-start ako ng personal development, habang ina-apply ko na siya, yung strategy ko, same. Pero, yung result magkaiba. Kasi iba yung state. Oo, iba yung mindset. Same strategy eh. Hindi naman nagbago eh. So, ayun. So, paano ako napunta sa coaching? Ganun ba? Paano nga ba ako napunta sa coaching? Paano nga ba ako napunta dito? Pero natatandaan ko, una kong experience sa'yo, una kong, noong, kasi nag-aaral din kami mag-asawa na mag-trade. Tapos, syempre pina-follow namin sila, yung mga magagaling na traders. And sa mga seminars nila, nandun ka. Oo. Tapos, ayun. Tapos, syempre, di ba, isa ka sa mga Kidlat Knights noon, di ba? Pinaka-active yan. And si Cap, ang tinuturo niya noon was, hanggang ngayon naman yata, no, intangibles, di ba? So, kung paano tayo mag-follow sa mga, di ba, yun sa, tawag dito, sa mga strategies natin or technical analysis, much more sa technical analysis, yung mga intangibles, yung mga tinuturo. I mean, the psyche of being a trader, di ba? Tapos nandun ka. Tapos sabi ko, ang galing naman itong mga tao na to kasi nung diniscuss ni Cap, you were also able to attend yung mga kila Tony Robbins, diba? Kila T. Harv Eker. Tapos, at mahal itong mga to. Diba, mahal talaga sila. Sabi ko, I admire them so much na kaya nilang mag-produce and magbayad ng ganitong kalaki para sa self-development nila. So, paano yung journey mo papunta doon? And yung feeling mo every time na nagbabayad ka ng ganitong kalaki para sa mga ganitong courses. Okay. So, I think mahihirapan lang ang tao magbayad kapag wala siyang allocation for it. Like, hindi siya part ng sistema. Kaya masakit, di ba? Pero if you, may allocation ka talaga, ito pang education ko to. Easier, di ba? Like, for example, magbabayad ka tuition ng anak mo, hindi yun masakit. Like, kasi, prepared yung utak mo na doon naman talaga siya dadalhin. Ito pang renta to. Naka-budget na siya doon. Ito pang car. Ito pang insurance. So, masakit lang kasi pag hindi mo alam saan kukuhanin, like gugulo. Yung yung nag-aral ako dati, pinakauna is, I think, 100,000 sa Kilum. Wala naman akong 100.
21 lang ako nun. Okay, so doon ako actually nagising na, shucks, gusto ko ng growth, pero may bayad, 100,000. So parang na-realize ko, shucks, hindi pwedeng ganito lagi. So, ayun. Na-realize ko na kailangan, hindi, parang for example, if ako, normal na tao, problema ko kung saan ako kukuha ng 100 pang enroll sa sarili ko. Feeling ko problema din yun ng iba. Oo. Kaya nag-start ako mag-share ng kung ano-ano sa social media. Pero ang tanong ngayon, paano mga nakuha yung 100,000 mo na yun? Okay, so 100,000 muna. Oo. Dahil ang pera ko lang, kasi 5 months pa lang ako alam ko 5 months pa lang ako nag-work. Tapos nag-decide ako magkilong. So, inipon ko pa, parang gano'n. So, 30 lang yun sa akin. Tapos, yung 30 na yun, sinugal ko pa sa networking yun. So, lahat pinasok mo talaga. No? Nag-networking ako, mga 2 months lang naman. So, in 2 months, 26 yung na-recruit ko, pati mga top-notcher namin sa... Galing na, 26. So yun, nag-ipon ako through that. But 2 months lang. Then, nag-send ako ng mga letters sa mga kamag-anak ko, tsaka sa mga kaibigan ko. Parang nangungutang ako or nanghihingi ng pera kasi may gusto akong bilhin. Parang gano'n. Tapos, parang, at that moment kasi parang, it's too matagal if iipunin ko pa yun. Kaya, nag-borrow na lang ako. Take action ka na ng gano'n. Yung sa Quantum Leap naman, that's 310,000 at that moment. Nag-attend muna ako ng GBI, yung Guerrilla Business, nag-a la carte muna ako, parang complimentary ticket ng NICAP. Binili ko sa kanya. So after namin mag-GBI, pag-uwi, in-apply ko na agad yung learnings. So nakapag-raise ako ng mga 546,000 in 46 days, mga ganyan. So yun yung pambayad ko ng yun yung pambayad ko ng QL. So Tony Robbins, di ba? Oo. Tony Robbins, that's 10,000 USD, 500,000 pesos. Anong ginawa ko doon? Naggumawa ako ng mastermind. Gumawa ako mastermind. Siningil ko ng tig 50,000 yung mga kasama ng mastermind na yon. So yun yung pambayad ko kay TR. So parang you can raise money di ba? Yeah. Lalo na if you are equipped, no? Kasi nakakatuwa na kasi pwede tayong kumuha ng mga courses na ganyan as long as we want, pero kung hindi din naman natin siya na-utilize, wala lang din siya. Good sa part mo na pagkadating mo sa ganito, take action agad. Yun yung isa sa mga gusto ko nga sa'yo. Talagang hindi mo na pinapatagal. Sometimes kasi we tend to procrastinate. Bukas na yan. O susunod, ito gagawin ko. Yung plano lang ng plano na tinatawag nila. Ganyan. Pero for you, ang galing, no? Ay, mahal nun na. Kung ako magdadalawang isip ako, na hindi ka ba nagdalawang isip na, ito ba, i-enroll ko pa to? 500,000? Nagkataon kasi talaga na gusto ko na talaga magbago yung buhay ko. So, if hindi ko gagawin, iniisip ko, the same lang. Pero ano yung story behind that? Sobrang kagustuhan mo magbago yung magbago yung buhay mo. Parang wow. bakit ba? I think selfish reason lang. I want better life. Yun lang. Like, hindi ako naiiyak ako pag nagko-commute ako ganong level kasi feeling ko deserve ko ba ito buhay na to? So, taga-probinsya ako, hindi yung kumbaga dati sa province, hindi ganito yung feelings ng nagko-commute. Sa probinsya, parang may parang prim and proper, kaya mo pa maging talagang Pilipina. Oo. Dito talaga bardagulan. Bardagulan talaga dito. So, sa Makati, di ba, ganda-ganda ng damit mo kasi sa corporation ka nagtatrabaho. Pero
after office, labanan kayo sa jeep. Oo. Talaga, pero totoo yan, yung transportation, yung commutation dito sa Philippines, enough reason na para mag-strive ka sa buhay, hindi ko ito dadala. Ayoko. Totoo, kasi nung nasa advertising company pa ako, grabe, pagod ka na sa trabaho, pagod ka pang mag-commute, tapos, alam mo yung parang sumakay ka lang ng sumakay ng bus at saka ng jeep, sabi, grabe, 5 taon na yun. Ganun lang nangyari sa buhay ko. Parang ganun, di ba? O talaga, enough reason nga yun. Tatanggapin ko na yun, na, oo, kailangan natin mag-seminar ng quantum leap para yumaman tayo. Hindi tayo mag-commute. Number 1 yan. Ayun. Pero, sa confidence mo ngayon, coach, meron ka na, naka-feel ka rin ba ng mga self-doubt, yung mga ganyan, yung mga struggles mo way back, bago ka magkaroon ng, kasi ako talaga na-feel ko sa'yo yung confidence mo. Gustong-gusto ko siya kasi ako lagi ako nag-hold back. Parang, kapag kunwari meron akong gustong sabihin or gustong gawin, lagi kong kino-question yung sarili ko, who am I to do that or who am I to say that? Parang ako laging ganun. Ikaw, aim, hit, miss, aim, hit, and hit. Parang ganun, di ba? Parang shoot. Ulit mo nga. Aim. Mali pala, no? Aim, miss. Basta yun. Pwede ba trial and error na lang? Sige. For example, Reggie, may gusto ka, tapos mag-hold back ka. Hindi mo sasabihin o hindi mo gagawin. Correct? Parang ganun. Oo. So, anong ibig sabihin nun? Okay ka pa? Okay naman ako. Kunwari may mga i-explain nga. Kunwari, ito itong pinaka-ano ko. Kunwari may mga taong na nagsasalita sa akin, ganyan. Tapos, kahit mali na yung sinasabi nila, tapos alam ko naman, pwede ko naman na-explain yung sarili ko, hindi ako mag-explain. Tinatamad ako. Tinatamad ka o may judgment? Or parang may judgment din sa sarili ko siguro na parang, haba din to. Or, kaya mo na, hindi naman niya ako pakikinggan. May mga ganun ako. Or kunwari, meron akong idea. Tapos, gusto ko siyang isabihin ko or ikwento or ganyan. Tapos, parang, kung kukuhain din yung kung kukuhain din yung opinion ko, minsan nag-hold back din ako na parang, who am I to say that? Parang, sige, tama na yung mga nyo. Parang ganon. Nagigets mo ba ako? So, ibig sabihin, hindi mo din talaga siya gusto i-share. Kasi parang mas binavalue mo yung hindi ka mapagod. Hindi. Parang ang akin lang is, kahit i-share ko, feeling ko, it won't matter. Meron ka bang mga, parang nagsi-self-doubt nga ako, ganyan. Meron ka bang mga ganong times? Mga limiting belief, no? Yung mga ganyan. Self-doubt. Parang wala. Self-doubt. Wait lang. I think nakakaramdam ako ng nervousness. Tapos, maybe pero meron akong moment na hindi ko na lang sasabihin. Kasi magla-land lang din naman sa dry land. Parang ganun yun. And I don't think na self-doubt yun. Like for example, I'm talking to people or people, we're talking about, kunyari, improvement ng company, ganyan, blah, blah, ganyan. Yung mga kasama mo, very old people, for example, ganun. Old-fashioned. So, kahit gusto ko i-share, for example, yung digital marketing. So, content creation, mga ganun. So, parang, pwede ko i-try, pero yung expectation mababa. Parang ganun. May acceptance ba ng both world? Like, for example, sa Sun Life, yung team namin, sobrang magaling. Like, yung mga matatanda can close billions of pesos in a client. Mga client nila, artista. Parang rich and famous, parang ganyan. But for those
people na walang network na gano'n tulad ko. Like, hindi ko kaklase kung sino mang mayaman kasi hindi naman sila nag-aral kung saan ako nag-aral. So, yan. Siyempre, gagalingan ko na lang sa social media, di ba? Oo, sa craft na alam mo. Yung thing na pwede kahit wala kang network. Parang gano'n. So, yun. So, parang hold ko na lang yung thought. May gano'n din. May hold din ng thought. Kasi, hindi naman din nila i-execute kasi hindi naman yun yung nila situation nila But for people na parang kailangan niya yung idea na yun, pwede kong i-share, di ba? Pero anong mga ma-advise mo dun sa mga listeners natin ngayon na nag-i-struggle sa ganon, yung mga self-doubt, yung disbelief, yung mga limiting belief, ganyan. Example, bigyan mo ako example para concrete. Sige. Kunwari, gusto nila mag-put up ng business. Okay. Pero, ang sasabihin nila is, wala akong, kunwari, di ba laging sasabi, wala akong pera. But meron ng resources. Kunwari, like me, meron naman kahit paano na resource. But, hindi ko sisimulan yung negosyo ko na yun. Kasi feeling ko, baka hindi rin mag-work. Mga ganun. Or baka di ko kayang i-handle. Or, kunwari, yung mga tao na gusto nilang mag-take action or pag parang one step na paano ba? Gusto nilang mag-venture into teaching or talking or ganyan. Pero ayaw nila, nag-hold back sila. Na magaling naman sila dito, pero sa ganitong craft. Pero hindi nila ma-execute or ma-share because nga parang feeling nila, kagaya ko na, baka marami pang mas magaling sa akin dyan, mas marami pang pakikinggan. Ganyan. Baka mag-fail lang ako dito ulit. Ganyan. Okay. Sabi ni Tony Robbins, yung quality ng life mo will depend kung gaano ka mag-handle ng uncertainties. Nagets ba? Oo. So, na-experience ko yan nung sa GBI. Sa GBI. So, yun yung sinasabi mo na isa sa mga programs sa Quantum Leap. So, 400 kami doon. Tapos, pinatayo yung mga business owners. Pinaupo. Self-employed. Tumayo. Tapos, pinaupo. At that moment, empleyado ako, no? So, how about the employees? Tumayo ako. Siguro, 2 lang kami tumayo. So, and yung katabi ko, pag nga may exercise kami, Indian or kung ano naman mga katabi ko doon So, creating a business is blank. So, for example, sa'yo, ang words na lumabas sa bibig mo kanina, creating a business is uncertain, baka mag-fail, maraming nga asikasuhin, baka hindi ko ma-handle. Yun yung tsura ng business for you, correct? Pero doon sa katabi ko, starting a business is fun, enjoyable. Ganon. Diba yung thinking niya? Oo. Yeah. So, yun yung difference. So, work first siguro sa belief system. Napanood mo na ba Inside Out 2? Oo, napanood ko na. Okay, so yun. So, create ka ng new belief system that will support yung goal na gusto mo. Kasi, kapag ang nag-handle sa'yo is si anxiety, I'm not good enough. Parang lagi ngang yun ako Pero lagi ko din iniisip yung sinabi ni Seneca na Seneca. We suffer more in imagination than in reality. Lagi kong iniisip yun. Kasi ngayon parang, di ba sinabi ko sa'yo, parang ang pinafollow ko ngayon na philosophy is yung stoicism. Na ang gusto ko kasi muna is yung stillness na hindi ako mag-react. Yung makontrol ko lang yung mga bagay na kaya ko munang i-control. Kasi naisip ko, after nung seminar natin, parang reactive ako. Ganyan. Parang feeling ko na sa kada isang situation, kailangan pasukan ko na siya ng pasukan agad. Parang ganun. Kunwari sa family, ganyan. Bilang eldest, parang feeling ko, kailangan ko i-handle to, kailangan maayos namin to agad-agad. Meron akong ganun na belief. So, habang after nung nung workshop natin na yun, inalign ko
kung ano yung mga gusto ko talagang mangyari sa sarili ko, kung anong gusto kong mangyari, unti-unti, kasi syempre hindi naman isang boss, kaya mo na yun. So ayun nga, na-find ko yung yung philosophy of stoicism na gusto ko yung clarity of the mind. Yung, kung ano muna yung hindi ko kayang control, I let it. Parang, let it be lang. Pero yung mga kaya kong in control, dun ako magpo-focus. Ganon. Ayun lang, share lang. Ganda. Pumayak ako. Pumayak ako. Ayun. Oo. Hindi kasi, parang naano ko siya parang ang una kong naano is yung, kay Marcus Aurelius muna, tapos ganyan. And then, tinignan ko yung mga recommended nyo rin na books. Si Cap, tinanong ko siya nun, ano yung nakapagpabago ng life niya na book. Sinabi niya yung, ang tawag dito, yung Strength Finder 2.0. Ganyan. Tapos nung tinignan ko yung mga yung mga books niya, nakita ko yung Ego is the Enemy, ganyan. Tapos sabi niya nga sa akin, parang hindi ko kailangan ng Ego is the Enemy. Ang kailangan ko Ikigai. Basahin ko yung Ikigai. Nung binasa ko yung Ikigai, parang okay siya. Tapos, syempre, parang interested ako, parang napaka lang, ano yung Ego is the Enemy? Ang hilig ko sa war. Yung mga stories about the war. Tapos nung binasa ko siya, naano ko siya, parang, ang ganda nito, hindi ko to kailangan, but ang ganda ng thought niya. So, hinanap ko si Ryan Holiday. Nung hinanap ko si Ryan Holiday, dun ko na nakita unti-unti. Binasa ko yung mga books niya. Tapos baka gusto niyo ako regaluhan ng writing right now. Joke lang. Yung bagong book niya. Charot. Ayun. Parang, sa pag-follow ko sa inyo, somehow, nabago talaga yung course ng mindset ko, yung sinasabi nga na na intangibles. Kasi equip ka sa mga ganitong bagay, matalino ka, marunong ka sa ganito, pero kung how do you handle yourself at saka yung mindset mo, dun ka talaga nalilimitahan. Like me, parang kapag sinasabi ng mga tao sa akin na, kaya mo yan, ganyan, hindi ko kaya. Na marunong pa kayo sa akin, hindi ko kaya. Parang ganon. So, parang nasasayang. Sabi nga ni Ate Sara, sayang wala siya ngayon. Naging parang nasasayang lahat ng mga talent mo or yung mga God-given gift sa'yo because you don't utilize it, you don't use it, and you don't share it. So, if you don't use it, you lose it. Sabi niya. Yun nga. Ayun naman. Share ko lang. Ang daming sinabi, no? Daming sinabi. Gusto ko lang i-share sa mga viewers natin kung why this session is important. Important. And how it is yung personal growth at mindset natin is malaking factor talaga siya in achieving kung ano man yung mga gusto nating i-achieve in life. Ayun. In terms naman of coach, money mastery, kasi isa yan sa mga topic natin, di ba? Money mastery and personal development. Sabi nga natin kanina, parang interconnected siya. So for beginners, paano yung kailangan na maging financial journey? Ano yung mga tatlong tips mo or advice na pwede mong ibigay sa kanila sa pag-handle ng kanilang finances? Okay, first of all, hindi perfect yung finances ko. Okay, pero share ko na lang sa kanila yung parang top picks, parang ganyan. So, first, kailangan nilang, for me, magandang maintindihan yung wealth triangle ni Dan Lok. Ito wealth triangle. So, triangle. Mm-hmm. So yung unang pag ganito, this is for high income skill. Okay? High income skill. So, kailangan yung income mo hindi dependent sa isang manager, HR, boss, mga ganun. Ang magdidictate ng income mo ay yung marketplace. So, for example, magaling ka copywriter, di ba? So, more results, more sales, mga ganyan. So, if you're earning, for example, 10,000 USD per month or 500K per month, peso, considered ka na meron kang high income skill. Okay? High income skill. Yes. Yung next naman na na side ng triangle is for leverage. Kapag nag-succeed ka dito, pwede ka namang mag-business eh. Yung kunyari, copywriting, pwede mong gawing agency. Correct? Okay. So, pwede mag times 10, times 5 yung income mo kasi may team ka na and may system na gagawa ng work. Okay. Tapos yung nasa baba ng triangle, ito, this one,
is for investment and it's for net worth building. Kasi for example, if ikaw ay employee earning 50,000, if ikaw ay employee earning, for example, 50,000, so ibig sabihin wala kang high income skill, no? Kasi hindi pa kasali sa triangle. Kung mag-i-invest ka, kunyari, 10% nun, that's 5K. Correct? Okay. So, pag dumiretso ka sa employment and investment, maliit lang yung ma-invest mo. Correct? Pero pagka kumurot ka sa, inayos mo yung allocation mo ng sweldo, naglagay ka for something, for education, that will help you earn higher income, sa high income skill. Nagigets ba? So, may sweldo ka. Mag-allot ka for education para magkaroon ka ng high income skill. Okay, so that yung ginawa mo, diba? Yung kurot mo, mas malaki. Tama? Hindi ba pag kurot na mas malaki, dukot na yun? Hindi, kurot, kasi hindi mo naman binago yung percentage, for example. What's that 10% of 500,000? 50K. Okay. For example. And nag-times 5, kunyari, income mo, naging 250. Ay, 500. Naging 2,500,000. Kunyari ganyan. Mas malaki na naman yung 10% na kung i-invest mo. So, ayun. So, for me, instead na unahin mag-aral about investment, unahin mo mag-increase ng skill para maging high income skill. Then, ayun. And with that kwento, ayusin din yung allocation ng money, maglagay ng portion for education para mapunta ka sa high income skill. Galing. O nga no, kasi kakayolo, alam mo, feeling ko, kung ayusin nga yung tawag dito, yung finances, tapos di ba tayo ngayon, laging deserve ko to, ano ko to, ganyan. Di ba palagi tayong ganun, or YOLO, only live once, kailangan ko nang gawin to, this and that. Pero kung ititingnan natin, kung yung mga bagay na, kung i-organize natin yung finances natin, tapos itong mga ginagastos natin sa mga walang, hindi naman siguro walang kapararakan, pero may mga ganon na parang we can delay, things that we can delay. Tapos ilalagay nga natin sila for education sa personal development natin. Mas maganda nga kasi you're targeting na yung dalawa. Isang personal growth mo na rin yun. Tapos meron ka pang diba? Income. For me, okay lang naman mag-travel and all. Okay lang. So for example, you have 100% ng income mo. Okay? So kunyari, 10 for your savings, insurance, whatever. Tapos 10 for your education fund, for example. Then, ano na? Ano na nga yung unang 10% natin? 10 for insurance. Insurance, savings. Tapos 10 for education and everything. Di ba mangyari ganun? So, meron ka pang 80%. So, ikaw na bahala sa 80% mo. Para ganun siya. So, for spender people, unahin for me, basta mag-save ka kasi hindi nag-save ang spender. I'm so guilty. Kaya na-automate. Kailangan i-automate, lalo na ng mga spender. Tsaka yun ang isang problema ngayon sa pagbabudget Wala ring iba-budget. Di ba? Sige, anong problema kapag walang iba-budget? Ano talaga yung problema? Siguro yung kunwari, example na lang natin yun sa mga families na nandito medyo sa baba. Ganyan. Kasi syempre low income sila, tapos malaki din yung expenses nila dahil mahal naman talaga mabuhay ngayon, di ba? So yun, parang from that, parang hindi naman natin sila ma-force na mag-allocate ka ng 10% sa ganito, 10% sa ganyan sa education. And kung kumakalam yung sikmura, di ba? Yung mga ganong parte ba? Ganyan. For me, kailangan pa rin talagang kasi hindi pwedeng palaging present sa present. Parang, kung palagi ka magpapatalo sa excuse na, wala talaga Hala, ay gumawa ng paraan yarn. Parang ganun. So, for example, kasi kapag may mga gusto talaga tayo, nagagawa ng paraan di ba? Yeah. Kaso
malakas talaga yung excuses eh. So, either you have results or your excuse, okay lang. Kanya-kanyang pili. So, kunyari talaga, kailangan, kunyari, maliit income mo, ano dapat gagawin mo? O, hanap ka ng mas malaki, di ba? Or kuha ka ng extra. Pero, mas maganda na lang yung kung kunyari, kung hahanap ka man ng another income, wag na yung fixed income yung makukuha mo ulit. Kasi oras yun eh. Doon ka sa resource base or something scalable. Oo. Yeah. May opportunity for, yung positioning ba sa sa gagawin mo is building something, hindi yung hour by hour lang. And magandang yun, no? For those people na talagang committed sila para sa kanilang, na mas mapaganda yung financial journey nila. Maganda yung sinabi kanina ni Coach, yung triangle. So, kung gusto nyo, at pwede nyo naman balikan to dahil recorded naman to sa Facebook Live natin. Ay, free yun na sinare sa atin ni Coach. So, yun. Ngayon, Coach, meron kasi kaming topic ngayon ni ate. Parang may nagkaroon siya ng nagpa-contest siya ng isang parang Team A and Team B. Yung Team A daw is walang utang, walang savings, pero wala ring utang. Tapos yung Team B is may savings, pero may utang. Ano ang take mo dito? Ano yan? Ano mas maganda dito? Siyempre wala namang tama ang mali. Yung walang utang, Team A, walang savings, pero walang utang. Team B is may savings, pero may utang. Kasi ito ay nagsimula daw sa isang vlogger na, na napanood niya na sinasabi na okay lang na wala akong savings, wala naman akong utang. So, ikaw, anong take mo dito? Okay, so si someone na walang savings, wala ding utang, kapag may opportunity, hindi din siya kasali. Gusto ko yun. Napaka-stay to the point. Pag may opportunity, hindi ka kasali. Paano? Hindi siya willing umutang, tapos wala din siya savings. Hindi siya kasali. So, si someone na may debts, tapos, pero may assets din. Kapag may magandang opportunity, may makakasali siya. And di ba meron din tayong tinatawag na good debts? Diba? Debts ay utang hindi yung kamatayan, guys. Good debt. So, mamaya matanggal na kayo sa picture. Hindi po, utang po ang pinag-uusapan natin. Ay, pala, Coach, meron kasi ako nabasa dun sa sa tawag dito, sa website mo na nung way back, parang 2015 ba yun? Parang, hindi, tatanungin na lang kita. Nagkaroon ka ba ng utang? And, dumating ba sa point na nag-struggle ka financially? Pero dun sa mga kinukwento mo kanina kasi, naman, nagagawa ng paraan. Pero, dumating ba sa time na paano ka na, on the rocks na rin yung mga finances mo? Okay. So, nung kay Loom, di ba nga, kanento ko kanina, inutang ko lang yan. So, ang iba kasi mindset ko dati, parang iniisip ko, pag naging trader ako, yayaman na ako right away. Ang catchy, hindi naman ako kumikita ng amazing nung first year. Second year lang ako kumita ng amazing eh. So, parang, doon ako na-stress kasi parang most of my income or sweldo, pangbayad talaga ng utang. And yeah, struggle yun. And right now, actually, I have debts. Kasi binilan ko ng car yung nanay ko. So, monthly. Ganun. So, yeah, hindi ko kinash, di ba? So, yeah. Pero yung utang talaga, nasa pagdadala talaga siya. So, kahit na may utang ka, dalin mo lang ng maganda. Di ba? Nasa pagdadala yan. Sipagan mo pa din. Hindi ka nagagalaw just because you made a mistake or whatever. Ayun. So, meron akong aha moment dyan eh. May nagpaano sa akin, may nagpa-financial planning kami, ganyan, blah, blah. Tapos, negative 3 million siya because of financial mistakes. Nung pandemic ba, naging matapang siya. I mean, bago mag-pandemic, ang tapang niya maging open na negosyo. Mali yung timing. So, yung mga money, inutang niya para sana sa business, nawala. Kasi hindi din mababayaran
ng negosyo. Kasi normally, dapat, pag nangutang ka, yung negosyo yung magbabayad nun. Parang ganun yung idea niya. Hindi na tuloy yung negosyo. So, diba? Pero, sige. I'm talking pa. Wait lang. I'll say hi to the viewers muna. And hi to your Ninang. Hello, Ninang. I had my first haircut. Sige na muna. Let's play later. At tapos, okay. Asan na tayo? mali yung mali yung timing. Yeah. May Pero, I still see that person dance to the highest level as if wala siyang problema. So parang, wow, galing niya mag-handle. Doon ako na parang... Sabi ko 3 million yun, parang hindi na ako makakatulog, no? So, pero siya, mas magaling siya mag-handle. Di ba? Okay. So, tuloy lang yung buhay, laban lang. Babayaran ko naman yan eh. Siguro ganun yung nasa mindset niya. So, pero hindi niya binago yung identity niya. Na bigla siya naging mahiyain just because nagkamali siya financially. Biglang whatever, di ba? Yan, nasa pagdadala. Dalin mo lang. Yung focus mo, wag mo i-focus sa utang, i-focus mo sa productivity. At saka diba, sabi nga nila, ganun daw yung difference ng effective people in terms of debt. Yung mga hindi natatakot sila lumubog kasi alam nila na one way or another, mag-rise up, there's no way but to go up again. Kayang-kaya nila na bumagsak tapos mag-rise up ulit. Ganyan. Kasi yung iba... wala naman talagang certainty yung mga results na pinagkagagawa natin. Maybe yung certainty nila is they know themselves na masipag sila, panalo work ethics nila, na they were willing to do what's hard. Kaya ganun. Pero kapag ayaw mo naman nahihirapan, huwag na. Kasi pala laban, tumuko ka na, wala tayong motivational ngayon. Huwag ka nang lumaban. Okay na, tumuko ka na. O, diba? Para dun sa mga tao na nakikinig sa atin, ang inyong mga utang ay hindi nagtatakda ng inyong pagkatao. Pero magbayad kayo, guys. Yun kasi yun eh. Magbayad kayo ng hindi sinisingil. Okay. Charot. Delix kasi, always prioritize, relationship. Yes. Kaya kapag kasi minsan nakakatakot ngayon no, pagka ang friendship ninyo napunta sa utangan, most probably pagka hindi rin, syempre maganda yung yung pagbabayad, ganyan. Baka ma-friendship over kayo. Sabi nga ng anak ko, FO ba yun? Sabi niya, ayun. Yun. So ngayon, dami natin natututunan ha. At lahat ito, binibigay sa atin ni Coach ng libre. Ang dami, punong-puno yung utak natin ngayon. So, ang ganda nung yung straight to the point na yung mga, yung walang savings at walang utang, hindi sila kasali kapag dumating yung opportunity. So, unless willing sila to borrow money na. Oo nga. Pero, Coach, naniniwala ka ba dun sa fake it until you make it? Fake it until you make it. Fake it until you make it. Ibig mo sabihin doon? Like, hindi siya confident, pero gagawin niya? O kailangan may fake siya? Oo nga, no? Parang may dalawang yun, no? Kasi, di ba yung iba, kapag sinasabi nila na hindi ka naman talaga mayaman, pero you are acting like one. Tapos someday you'll be one. Parang ganon. Or kahit na, kunyari, hindi ka naman magaling sa ganitong craft and you're acting like one. Pero feeling ko minsan hindi natatago yun. Lalo kapag mastery sa craft. For example, just because hindi ka pa mayaman, hindi ibig sabihin, gutay-gutay, pangit na isusot mo. Oo. Tama naman yun, no? Di ba? Kahit wala ka pang ipon, maganda ka lang, di ba? Siguro, as long as, like, hindi mo pinepeke yung credentials mo. Wow. Ito na naman tayo sa credentials. Nag-usapan natin ito last time.
Hindi kasi may mga ano talaga eh. Like, di ba nga may sumikat na someone? As in, Mm-mm. binabash siya right now because ang tinuturo niya is mameki ng portfolio so that makakakuha sila ng client. Grabe naman yun. Oh. So parang, yun, mali yun. Fake it till you make it yun. Di ba? Pero pwede namang do it scared. Ganun na lang yung word. Mas ma-okay. Do it scared, do it fearful. Okay lang yun. Pero yung may may minus points ka pa sa langit. Kasi for me, no judgment ka naman kung ginagawa mo siya habang kinakabahan ka, habang natatakot ka. Okay lang. Pero yung may deceiving na, parang yun yung mali, no? Ikaw ba, ano sa'yo mo? Di ba sabi ko sa'yo, realistic akong tao? Ayoko eh. Pero pwede yun, in a way na yung fake it until you make it na you do it scared. Gusto ko yun. But, if you're faking na hindi ko gusto. Kasi ang gusto ko palagi, lalo nga kapag sa selling, minsan naiinis na sila sa akin kasi nasa akin pa rin yung gusto ko conscientious selling. Kung ano lang talaga to, what am I selling to you is, eto lang, yung face niya lang talaga, yun lang talaga. I don't promise anything na beyond it, yung ganyan. Na, kasi di ba if you're a marketer, parang, OA ka eh. Sa pagmamarket ng mga bagay na, kunwari dito sa business namin, kailangan mo na, ganda nito, and ganyan. Pag ako nagbenta ako, kung ano lang talaga, minsan sinasabi na, ate, sabihin mo naman ganito, ganyan. I cannot. Hindi ko alam kung bakit, pero ayoko kasi nung balik sa akin, tapos pangit, parang ganun. Feeling ko, kailangan mo lang maghanap ng product na talagang you like. Yeah, hindi ka alam mo, dadating din tayo din. Marapit na yan. Ito, parang limiting belief ko na naman to. Pero gusto ko sa susunod na pag-uusap natin, coach, nagawa ko na. Ay, taray! Kasi meron na akong isa, diba? Nung sabi ko sa'yo, mag-MA ako, magma-masters ako. Tapos sinabi mo sa akin, bakit ka magma-masters? Inisip ko din, kailangan ko ba talaga yun? Parang ganyan. At tapos yan, naisip ko, and pumasok ako sa isang state university, which is, I think, gusto ko talaga yung medyo may challenge at saka may substance kasi na hindi ko sinabi walang substance yung iba. Ang inano ko lang is yung ng education talaga. Ayun. Anyway, ayun lang. Parang ganun ang take ko dun sa fake it until you make it. Siguro you can fake your confidence. Yun ang natin na kahit takot ako pero gagawin ko to or kinakabahan ako pero magiging magkakaroon ako ng confidence. Pero yun sa things na katulad ng sinasabi naman ng credentials, ayoko yun. And lalo na kapag iwan ko, coach, parang maano ko lalo na kapag sa law, sa ganyan, kunwari, sa right ng other people, parang may mga ganun ako na minsan iniisip ko, ano ba to, bakit parang ma-virtuous akong tao, ayoko naman. Ganun, no joke. Parang alam mo yun, na parang, bakit, sometimes I question people why they do the things that they do. Kunwari, I saw people na I know people na doing wrong things. Tapos, kunwari, siya alam niya na ginagawa. Tapos I question those people, ba't di mo siya sinasabihan? Parang alam mo yung gano'n, parang hindi ko alam kung pakialamera lang ako talaga. Parang meron akong gano'n na sasabihan ko siya na ba't di mo siya sinasabihan na mali yun or may implication yan, na may yan. Tapos sasabihin ng isa na, wala hayaan mo na sila. Kasi, kung gano'n, na-question ako sa mga ganong tao. Tapos, parang feeling ko, pagka gano'n, medyo bumaba, hindi naman bumababa, pero parang yung tingin ko din sa kanila, yung credibility din nila sa akin, parang medyo alang din, gano'n. Though hindi ko naman sinasabi na maganda yung credibility ko, but the way they act to other people din. Parang tinitignan ko siya. Ayun. It matters to me. Yun pala. Nagmamatter yung mga bagay na yun sa akin. Katulad ng ito, kunwari nakikita kita and di ba lagi ko sinasabi sa'yo na you're very authentic at sa paningin ko. Yun talaga yung yun talaga yung nakikita ko sa'yo. Oo, totoo. Ganyan. Na pag sinabi niya ganito. Kaya, I choose yung mga people din na pina-follow ko. Kaya minsan sinasabi nila, tanong-tanong mo, ang ano-ano mo. Ganyan. Ayun, yun lang.
ano lang, Diba? I think, sometimes, for example, bakit ka nagkaka-self-doubt or natatakot sa judgment is pwede din kasi na ginagawa natin sa iba. Ganon. So, Kahit nag-judge din ako ng people eh. Hindi naman din. Parang, ay, ganito na lang, coach. Hindi ako nagja-judge in terms of yung nasasamaan ako, ganyan. Pero I have this, parang tendency to feel yung other people. And sometimes it's right. Meron akong ganong, hindi ko alam if that's a gift or whatever. Parang meron ako na nakikita ko sa isang tao, kunwari, nagtotalk kami nito. Tapos sabi ko, parang I have this bad feeling dito sa tao nito. Parang feeling ko ganito siya, ganito. But then again, I might be wrong. Pero bibigyan ko pa rin siya ng benefit of the doubt. Makikisama pa rin ako, ganyan. But at the end of parang, tama nga yung nararamdaman ko sa kanya. Ganun. Meron akong may mga ganon akong, hindi ko alam kung kutob ba yun o ano. Pero meron akong mga ganon sa mga tao. Pero, yung self-doubt ko is nanggagaling siya sa hindi ko siguro master tong craft na to. Parang ganon. Ay, nawala si coach. Ano yun? Ay, wait lang. Habang wala pa si coach, ganda ng kwentuhan natin, baka maiyak pa ako. I-add ko muna dito ang ating president, Daniel. Ano ba yung... I-add ko muna si President Daniel habang wala pa si Coach Audrey. No? Ako maiyak ako din sa mga sinasabi ko eh. Ay, Coach. Ay, Coach. Ay, Engineer. Ano ba yan? Hello, good evening. Ayan. Ay, Coach. Eto si Daniel habang natin, ipa-commercial muna natin yung sa Rotaract na, kasi we are doing this partnership sa Rotaract, Kalumpit. Ayan. Sige, i-present mo na engineer. And nga pala, ito si Coach Audrey. Coach Audrey, ito si Engineer Daniel Balingit. Hello ang po. Tunay na baby boy ng Kalumpit. Baby boy daw. Ayan. So, nakainis yung background mo, engineer. Ano ba yan? Pinopromote natin yung coffee session, di ba? Nakita nyo lahat yan sponsored background kasi. Yung kaklase namin nilagay niya dun, salbahe. Ito na, pakita na natin yung project natin this July. Anyway po, so for the next 2 episodes po ng The Coffee Session, so we are in behalf of the Rotaract Club of Kalumpit, so we are launching our project. So ang project namin is entitled Breaking Barriers, Embracing Diversity, Empowering the Future. So meron siyang 3 segments. So first of the 2 segments will be aired dito sa The Coffee Session. So ayun, 'di ba? Next. It will be on July 7, this coming Sunday, and the other Sunday, July 14. So we have various speakers. So all of the topics will revolve around po topic na diversity, equity, and inclusion, especially sa mga persons with disability. So I myself po is a PWD. So it is what I advocate for. Kaya ito po yung napili naming project. And we are lucky to have the coffee sessions po as our platform to share yung advocacy ng mga mas grateful kami. Di ba? Ayan, kaya promoted hanggang background ko yung coffee session. And ito, di ba, simultaneous casting na tawag dito, Facebook page ng The Coffee Session, tapos ng Rotaract. And our also, so para mas malaki at malawak yung reach at maraming makapanood nung sessions kasi sobrang bigatin yung mga nakuha nating speakers kasi they will share based on their own experience, especially yung mga person with disabilities. And also, meron din tayong mga guests na professionals so that they can share the rationale behind rights of PWDs and the psychology behind person with disabilities.
Ayan. Ang ganda. Ang ganda na itong And so, abangan natin, yan, guys. project natin. Oo. Next week. Abangan nyo to, next week na to. Before anything else also, i-ano muna natin, hi muna natin yung mga nanonood. Hi, Ma'am Rosemary. 3 pitik. Ayan. Ang nanay ko na super supportive. Nagsusorry pa siya dahil late siya. Anong mapabala ko kaya dito? Hi, Mark. Ang ating wala si ate. Masama yung pakiramdam niya. Congratulations daw. Coach Audrey. Actually, nakikinig ako kanina sa mga thoughts niya. So because, bakit ngayon ko lang napakinggan yung mga bagay na to? Diba? Coach, alam mo ba si Daniel, di ba na siya, president kasi siya ng Rotaract Kalumpit, Bulacan. At maraming project yan. Sabi ko nga, lagi kitang kinukwento dyan na ikaw yung peg ko. Follow mo to pa ako, ganyan. Na baka meron kang mapulot kasi magkakaroon din sila ng project about financial freedom and financial health. Literacy. Literacy. Para sa ating Napanood niyo na ba yung napanood niyo na ba yung series ng The Good Place? The Good Place, alam niyo yun? Hindi. Ano ba yun? Hindi ko pa siya napapanood. Okay. Pero alam mo siya. Baka mapunta sa heaven or good place si Daniel kasi puro kabutihan yung activities ko. Ay, hindi po tayo sure dyan. Hindi, joke lang. Pero alam ko parang di ako sure, pero parang nung nagbabrowse ako sa Facebook, parang comedy series ata to. Tama po ba? Comedy na philosophical, parang gano'n. Sige, paano nga natin. Sana magka-time na tayo na manood ng, na yung wala sa amin manood ng TV. Manood ng mga series. Masipag kasi tayong mag-aral lang. Speaking of, Coach, natuloy ka ba sa paglolo mo? Ayun, so, minub ko ulit. Pero para sa kaalaman ng lahat, idol to kasi nakapagpatapos si Coach Audrey ng kanyang kapatid bilang isang doktor. As in talaga. Galing, diba? Hindi lang naman ako mag-isa yung nagpaaral sa kanya. No? Pero, yeah. Pangalan din yan si President Daniel. President Pero Daniel most yan. of my siblings naman ay patapos na rin. Isa na lang. Ang ganda ng session natin ngayon. Nakita na mo ba, engineer yung mga tungkol sa kinuturo ni Coach about financial literacy? Nakikinig nga ako kanina habang nasa biyahe. Anong take away mo para makatotohanan? Oo nga. Ang key take away ko ay feeling ko nung nakinig ako kanina, parang wala akong ginagawa dun sa mga in-advise niya. Yun talaga. Bank account reveal nga. Ito kasi walang ginawa to kundi mag-travel din. Pero for a cost din naman yung travel niya. And nauubos din yung savings niya for a cost din. Kaya oo nga, mabait siya. Baka lumagpas pa sa langit yan . Marami siyang I-vouch mo na lang kami. Siguro ngayon, maybe I should realign some of my finances after what I've understood kay Audrey kanina. Na dapat ganito. Di lang puro travel. Pero I think important naman talaga yung mga causes na ginagawa mo. Yeah. So, siguro community. Siguro mag-aral ka ng Daniel, marketing para mas marami kang donations. Actually po, subject namin ngayon yan ni Reg. Actually magkaklase po kami sa masters. Then our subject this nung kanina lang umaga. Yes. Kanina umaga. Global marketing. And we're loving it. Oo. Maganda. Kasi ito kay Audrey maraming tao na gusto din naman talaga tumulong, pero galingan mo lang talaga mag-market para mag-donate sila. Parang ganun. Opo. Ayun nga po, ipopromote ko din yung donation drive na. Ayan. Actually po kasi, balik tayo sa promotion. Dun sa project po namin, so since that is a three-leg project, so yung third leg po is community service. So we target 160 kids,
specifically po yung mga SPED students, since most of the time po, alam ko naman po na mahirap po talaga ng may anak na SPED kasi sobrang daming gastos. Hindi siya yung typical na estudyante na alam kong mahal din naman yung pangailangan, pero pagka SPED student goes beyond kasi marami siyang special needs. So for this, yun ang target namin. So nag-launch kami ng donation drive, which is 160 pesos for 160 kids. And I am proud to say na magaling akong di naman mambudol, siguro mag-market. Kasi 3 days, it is the 4th day of our donation drive, and we almost have 13,000 pesos out of 25,000 target. So, sobrang overwhelming kasi sabi ko, hindi pa tayo nag-1 week, pero we reached half of our target target donation. So yun lang. Na-apply yung skills. Ganyan, gamitin sa kabutihan ang marketing. Charat. Oy, kay Coach Audrey ko unang na experience sa salitang automation. Kaya pala sa klase puro ka na automation. Syempre. Dinaral ko sa kung ano yung automation and how can it make your life easy. Charot. Kasi naano ko talaga na technology is our friend, and huwag na natin pag-usapan yun, baka mag-lecture tayo dito. We have to let go of Coach Audrey na. Coach, final advice, short advice na lang sa mga manonood in terms of finances and personal growth. Just remember that your net worth or financial status right now doesn't define you. Okay, so nasa pagdadala yan. Dalhin mo ng maganda. So, yeah, yun lang. And papihin si Daniel gumawa ng kabutihan. Let's go. Let's go. And, nakalimutan ko pala this session is brought to you by baka maano tayo ng Style 525. Ito ang kanilang mga social, and also I am wearing necklace from Ali Jewelry. Ang ganda-ganda niyan. Bili na kayo. Diba? Nasingit na naman yung marketing. Then nag-venture na kami. Ito pala yung And also, follow natin si Coach Audrey sa kanyang mga socials. Ay nako, i-follow natin. I-follow na natin yan. Marami tayong matututunan. And marami din tayo matututunan. Mag-subscribe tayo dun sa yung daily newsletter. Maganda yon sa Grow. Grow with Audrey. Grow Audrey. Tama ba? GrowAudrey.com. Grow. Tapos meron pa siyang, okay, sige. Issue clients. Ito para dun sa mga financial advisors. So, maraming salamat, Coach. Maraming salamat sa oras mo at sa pagpapa-unlock mo sa amin. Yun. Salamat din po sa mga tumutok at sumubaybay sa amin ngayon. You can watch the replay po here sa Facebook Live at saka sa YouTube. And of course, abangan natin yung partnership natin with Rotaract para ang natin is breaking barriers. Para ito sa mga kapatid nating PWD. I myself is a mother of PWD. My son is in the spectrum. Kaya malapit ito sa aking puso. Maraming salamat po. Good night, everyone. Pipili na lang kami po ng mga mananalo ng amazing mug. Yung mga nag-comment. Good night. God bless. And according to Coach Audrey, we love you. Mwah. Love you guys. Bye. Bye.